Ang buena mano pong ihahain namin ngayong Year of the Fire Horse, mga putahing mainit-init at sumisipa sa sarap. Tuwing araw ng Miyerkules, napapatakbo ang mga tiga Zamboanguita Negros Oriental sa kainan ni Mang Ambo. Tanging sa araw lang kasing ito, maaring matikman ang kanilang specialty na mapapahayo silver away ka sa sarap. Ito ang ipinagmamalaki nilang ginataang kabayo. Nagluto kami nito isang bisis sa isang linggo lang. Tuwing Miyerkules, pag may bagsakan ng mga hayop dito sa Malatapay. Kada linggo, 10 to 20 kilos ng karne ng kabayo mula Dumaguete City ang idinedeliver sa karinderya ni Mang Ambo. Martes pa lang, pinapalambot na nila ang karne. I-marinate niya muna ito sa asin at suka. At saka, iginisa. Sa pag-isa, hindi kasama ang sabaw sa pag-marinate. Lipat natin sa kaldero para papalambutin na to. Kinabukasan, niluto na ang karne sa sugang o kalan. Mas maganda yung kahoy, mas may aroma eh. Ginisa ulit sa bawang at sibuyas. Lagay na natin. Sunod na inilagay ang mga gulay Itong tanlad, patagdag ng bango para mawala yung lansa ng kabayo. at saka binuhusan ng gata. Ang ginataang kabayo, 100 pesos kada serving. Masarap daw i-partner sa sinakol o kaning mais. Yung nagdala ng lasa nito, yung gata. Matamis-tamis na medyo maanghang. Ang putahe raw na ito ang nagbigay ng buenas sa kanilang pamilya. Sa 10 kilo siguro kumikita kami ng 1,500 to 2,000. Yun ang kinukunan namin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakapagparal ako ng 3 kong anak. College yung 2, grade 10 yung isa. Ang inihahain naman ni Eliza na kabayo, yung mga talunan sa karera. Pero para sa kanyang mga suki, ang lasa nito, panalo. Kahit pa ang tawag sa lutong ito, talunang kabayo. Ang lasa, mala adobo. Ang isinasahog ni Eliza, kalitiran o yung karne sa bandang dibdib ng kabayo. Kailangan maraming suka para mawala yung lansa niya. Pagka kumulo na yung suka, saka mo hahaluin. Kasi pagka hindi nakulo yung suka, hinalo mo, sobrang asim. Lagyan natin siya ng konting asukal. Saka yung paminta para mabalance yung asim at saka yung alat. Ang hamon sa pagluluto sa karne ng talunang kabayo, pagpapalambot nito. Yung mga talunang kabayo na galing sa karera, may mga ini-inject na mga vitamins, pampalakas, kaya matitigas na yung mga karne nila. Kaya ang pagpapakulo, minsan inaabot ng siyam-siyam. Pag nasusundot na siya, malambot na. Nahahati na siya. Malambot na. 130 pesos kada serving. Unang kagat mo pa lang, sobrang lambot. Juicy po. Mas malambot po siya sa karne ng baboy. Ang katuwang ngayon ni Eliza sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, ang kanyang mga anak. Yung kinabuhay nila sa amin, yun na rin po yung kinabubuhay ng mga anak ko ngayon. Panalo naman po yung kita kahit na talo yung kabayong binibenta. At wala raw silang balak na itigil ang pagluluto nito. Ito raw kasi ang alaala ng yumao nilang padre de pamilya. Siya ang laging nagluluto sa amin noon. Pag may nagbigay, unang-una niya maiisip magluto ng talunan. Ang recipe ng kanilang talunang kabayo, winner! Nagkaroon din ng pagkakataon na dumami yung mga sugarol doon sa karerahan ng kabayo. Na kapag yung kabayo mo tumakbo at hindi na nananalo, palagi na lang talo, kadalasan nagkaka-sprain pa, binibenta nila yon na para katayin.
Sumisipa rin ngayong Year of the Fire Horse ang paboritong hapunan ng mga tiga-barangay Tanyong dito sa Malabon. Yan. Tuyo na siya. Yan. Ang tapa kasi sa kanilang tapsilog, hindi lang basta-basta tapa, kundi karne ng kabayo. Nakatikim na ba kayo ng tapang kabayo silog? Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni Toto ang Malabon Central Market. Dito pa ako lagi na bumibili ng tapang kabayo. Hindi katulad ng karne ng baka, mas kakaunti raw ang taba ng karne ng kabayo. Ito po kasi sariwang-sariwa kasi ito mapula-pula siya. At ang masarap daw na itapa, yung mga laman-laman sa binti. Malinamnam. 2 beses ko po ito hinugasan. Pag hindi mo ito linisin, mga dugo-dugo niya, maanggo ang labas niyan. Pag batang kabayo kasi pag kinurot mo siya, makukurot mo siya. Pero pag matanda na, matigas, ito malambot-lambot siya. Kaya ko tinatad-tad to kaya para yung timpla niya, manunuot talaga sa laman ng karne. Mas mabango siya kasi pag maraming bawang. Dahil sa raw matigas ang karne ng kabayo, pinakuluan ito ni Toto sa loob ng 3 oras. Lalagyan na po natin ng mantika kasi tuyo na siya. Bawat serving ng tapang kabayo sa kainang ito ni Toto, 20 pesos lang. Madalas po kami dito every other day kasi mura and swak siya sa budget namin. Mga senior high school students. Mas malambot pa sa marshmallow. Manamis-namis na may konting alap. Naghahalo sila. Ang sarap. Hindi mo malalaman na kabayo siya eh. Parang baka. Taong 1996, nung nakipagsapalaran sa Maynila ang tubong Bacolod City na si Toto. Kung saan-saan ako naghanap trabaho para makasurvive ako. Sa pera kong halagang 20 pesos. Nung binili ko nung pagkain, kinabukasan naman sinabihan ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa bar. Nagkayod kabayo raw siya. Nung nakaipon, nagtayo ng sariling kainan. At dahil alam niya raw ang pakiramdam na 20 pesos na lang ang laman ng bulsa, sinigurado niya na ang kanyang mga ibebenta hindi mabigat sa bulsa. Halagang 20 pesos, nakakakain na sila. Nakakatipid pa po sila. Sa isang serving kasi namin, kumita ka lang yung mga 2 piso, ayos na rin yun. Kasi sa volume naman din ng customer mo, madami na rin yan. Saka bumabawi din kami doon sa extra rice namin. Makita kami sa 11,000. Labas na lahat sa puhunan sa kapasahod nun. Dahil sa tapang kabayo doon, malayo na rin narating ko. Sa karne ng kabayo, kompleto ito sa essential amino acids. Itik din ito sa iron, zinc, vitamins A and B12. Mas mababa yung fat at cholesterol ng kabayo. Kasi natural na yung muscular tissue nila mas lean, no, compared sa baboy at baka. Sa National Meat Inspection Service Code, nakasama doon sa food animals at ang kabayo. Covered sila ng batas sa animal welfare. Even if they are meant to be eaten by humans for food, they should still be treated humanely, and that includes the slaughter of these animals for food in a humane way also. Sa pagpasok ng Year of the Fire Horse, hindi lahat ng umaasa sa swerte mananalo at hindi rin lahat ng talo magiging talunan. Pero ito ang sigurado, may nag-aalab na tagumpay na naghihintay sa lahat ng marunong magtiyaga, matatag, masipag at hindi sumusuko gaya ng kabayong patuloy na tumatakbo hanggang sa dulo. Ilang taon na rin ginagamit pampapayat ang mga gamot kontra diabetes. Ang pinakabago ngayon, ang tinatawag nilang Tirzepatide o Tirzepatide. Gamot din kontra diabetes. Ang tanong, ligtas ba? Si Maria naman, hindi lang daw binusog sa pagmamahal ng kanyang nobyong chef na si Marvin, pati na ng masasarap nitong luto. Kaya ang kanyang timbang lumobo ng 75 kilos. Hindi ko ma-let go yung mga pandalaga kong damit. Kasi lagi kong iniisip na one of this day, babalik ako, gaganda ako, sexy ako. Kaya para sa kanyang Balik Alindog project noong nakaraang taon, katulad ni Erwin, si Maria nagturok din ng generic na Terze.
At makalipas nga ang 4 na buwan na pag-i-inject nito, mula 75 kilos, 62 kilos na lang siyang ngayon. At dahil effective daw, pati ang nobyo niyang si Marvin, naengganyo na rin gumamit nito. Nung una, sobrang ayaw kasi parang para sa akin, hindi ko namang Tinry ko ng once, twice, hanggang sa naging magaang po ba para sa akin. Isang beses kada linggo lang daw itong ini-inject ni Maria sa kanyang tiyan. Ang epekto, wala siyang ganang kumain. Sa totoo lang yung tears, pag kaya mong hindi kumain sa buong maghapon na hindi mo naiisip. Ang dalawang hormones na ito, pag kinumbine sila, medyo nakakapagpabagal ng galaw ng tiyan, kaya mas maagang nabubusog. At medyo nakakasuppress ng appetite sa brain. So, may feedback po kasi yung tiyan natin sa ating utak na pagbusog na, sinasabi sa utak na tama na muna yung pagkain. Sakto rin daw ang paggamit ng Terze ni Maria dahil noong 2018, na-diagnose siya ng type 2 diabetes. Determinado rin daw si Maria magpapayat dahil may plano siyang magbuntis. Pero yun nga lang, nakaramdam din daw siya ng mga side effects. Ang naramdaman ko is, antok na antok ako, tsaka gusto kong uminom na madaming tubig. Pero ganun lang ba ito gagamitin bilang pampapayat kahit pa ito'y gamot kontra diabetes? Si Sheila, hindi niya tunay na pangalan. Wala siyang diabetes. Pero dahil nabalitaan niyang nakakapayat daw ang pagturo ng Terze, bumili siya nito online. At matapos siyang paulit-ulit na mag-inject, imbes na timbang niya ang bumagsak, sa emergency room ang kanyang bagsak. Wala mang diabetes, meron namang piko si Sheila o bukol sa kanyang ovaries na naging sanhiraw ng kanyang pagtaba. My cravings are on the roof. Before, 70 plus kilos ako. Ngayon, I'm 115 kilos. It's just making me insecure that I'm so fat. I was depressed. Hanggang sa nakot yung attention ko sa tirzepatide. I've heard that it has like amazing effects. Isang shot mo lang, mawawalan ka na ng 1 kilo, 2 kilo. Bago bumili, kumonsulta pa raw muna si Sheila sa kanyang doktor. Kailangan niya muna akong i-clear kung I'm a good candidate for it. Sabi ni Doc ay, okay, you can use tirzepatide. Yung mga binibenta online ay 6,000 to 8,000. Naghanap ako ulit ng ibang alternative. Ang offer sa akin ay 3,000 pesos. Pinili ko yung tirzepatide online. Aware naman ako na yung brand na ginamit ko ay galing sa black market. Nagtiwala ako kasi maraming reviews, pati word of mouth. Dumating yung vial sa akin ng maganda yung packaging. Malinis naman at may paper na instructions. Tinuro ko siya sa tiyan ko. Hindi siya gaano masakit. Pero nitong Setyembre, sa kanyang ika-6 na turok, sinabayan niya ang pag-inject ng Terze ng isang booster na kung tawagin NAD o nicotinamide adenine dinucleotide. Tapos, nung tinry ko din yung NAD, doon na sumakit yung tiyan ko agad-agad. Mararamdaman mo yung hapde na parang may acid na tinapon sa tiyan mo. So, tinuloy ko pa rin kasi sabi nila normal lang daw yun. After ng ilang oras, namimilipit na yung tiyan ko sa sakit. Nung kinabukasan, masakit pa rin yung tiyan ko. Tumakbo na ako sa ospital. Nung dumating ako sa ER, so hindi ako gumagalaw sa bed. Iniisip ko na, baka sobrang lala ng side effects sa akin. I was diagnosed with gastroenteritis. Binigyan ako ng maraming gamot ni Doc na kailangan hydrated ako. Kailangan ihinto ko na yung tirzepatide ko kasi galing yun sa black market. Yung NAD po kasi, isa po itong supplement, hindi sapat ang pag-aaral niya para kami ay magreseta sa mga pasyenteng may sakit na obesity. 1, 2, 3. Paalala ng mga eksperto, ang Terze gamot talaga para sa diabetes. Una sa lahat, tanungin mo sarili mo, why do you need it? Are you obese? Do you have diabetes? You have to do your checkups. You have to consult your doctor. For now, approved ito sa mga taong may diabetes, persons with diabetes, and persons with obesity. So, yun lang yung mga taong pwedeng gumamit nito per FDA.
pag tinigil po yung tirzepatide or yung iba pang mga GLP-1, maaaring bumalik ang timbang nila sa 2/3 of their previous body weight. Ang mekanismo ng ating katawan is that bumabalik po siya sa dating set point. Dagdag pa nila, ang mga generic na Tirze hindi aprobado ng FDA at ang paggamit ng mga ito, lubha raw napakadelikado. Hindi ka nakakasiguro sa ilang porsyento ng tirzepatide molecule na meron doon sa gamot na to. Kasi nga, it did not undergo any safety or efficacy studies. Kaya nga hindi sila FDA approved. Okay? Kaya you have to be careful. Sa ilalim ng Republic Act 10918 o ang Philippine Pharmacy Act of 2016, ang pagbebenta ng mga gamot na walang pahintulot ng FDA o ng lisensyadong pharmacist mahigpit na ipinagbabawal. Agree ako na maging legal siya sa Pinas. Pero kailangan gawin nilang illegal yung mga tirzepatide na galing black market. Kasi una po sa lahat, yung iba natatakot eh. Na-scam yan. Pero para sa akin, ma'am, okay sa akin. Kung ikaw talaga, may goal ka talaga na magbalik alindo, walang masamang itry. Nasa sa'yo pa rin yung caution kung paano mo aalagaan yung sarili mo. Hindi lahat ng uso ligtas at hindi lahat ng mabilis tama. Sa paghangad ng agarang resulta, huwag isugal ang kalusugan dahil ang maling gamot maaring magdulot ng pinsala na hindi na mababawi. Pagdating sa ating kalusugan, walang shortcut. Hindi lahat na dadaan sa paturok-turok lang. Ilang linggo ring tinutukan ng sambayanan ang kwento ng missing bride na si Shera na kalaunan nahanap din. Alamin natin ngayon ang kanyang kwento. Kuha ito sa prenup pictorial ng soon-to-be groom and bride na sina Mark RJ at Shera. Simpleng pictorial sa isang garden na pinatingkad ng matatamis nilang mga ngiti. Meron din silang invitational video. Sa dulo ng video, nakasaad ang date ng kasal, December 14, 2025. Pero 4 na araw bago ang nakatakdang petsa ng pag-iisang dibdib, ang bride na si Shera, misteryosong nawala. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babaeng naiulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Parang teleseryeng tinutukan ng buong bansa kung anong nangyari kay Shera. Hanggang nito lang December 29, makalipas ang 19 na araw, ang nawawalang bride natagpuan sa Pangasinan. Payat na payat. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po. Ayon sa unang salaysay ni Shera, palakad-lakad lang di umano siya sa Pangasinan sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano siya napadpad doon. Lalo pat napakalayo nito sa Fairview sa Quezon City kung saan siya huling nakita. Siya ba yan? Opo, ito. Siya yan siya. Ano ba talaga ang mga nangyari sa 19 na araw na siya'y nawala? Ngayong gabi, susubukan nating alamin ang katotohanan. Inimbitahan namin ang groom at bride para sa isang panayam. Nung una, tumanggi sila. Kaya personal na sinadya ng aming team ang bahay nila sa Fairview. Dito, humarap sa kanila ang groom-to-be na si Mark, ang nanay ni Shera na si Tita, at ang kuya niyang si Dari. Sa pagkakataong ito, pumayag na silang magpa-interview para na rin daw linawin ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Shera. Gayunman, minabuti nilang wag munang ipa-interview si Shera na natili siya sa loob ng kwarto. Unang nakapanayam ng aming team ang groom-to-be na si Mark. Sisimulan daw niya ang kanyang salaysay sa araw na nawala si Shera. Yung araw po na yun, actually wala talagang unusual kasi before siya magpaalam sa akin na aalis na siya. Talaga nagkukulitan pa po kami nun. Yung paalam niya po sa akin, bibili nga po siya ng bridal shoes. Ang pag-alis ni Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob ng kanilang compound.
After po nun, wala na talaga ako na-receive na message sa kanya. Siguro past 6, doon na po ako talagang worry na ako kasi 5 hours na. Kaya tinawagan na po ako doon sa mga kapatid niya if we can check nga. Kasi nakausap na rin namin po yung mga closest friends niya dito eh. Pati yung mga kamag-anak namin around the area eh. Wala siya eh. Tumawag sa akin yung anak ko na, Ma, si Sarah pumunta ba dyan? Sabi ko, wala naman dito si Shera. Sabi ko, ganun. Sabi ko, paano mapunta yun dito? Nandyan, sabi ko, sa Fairview. Nawawala po si Shera. Doon ako nagpanik. Pasado 1:00 ng hapon sa parehong araw, nahagip si Shera sa kuhang ito ng CCTV sa isang gasolinahan malapit sa kanilang barangay. Dito, dumaan si Shera papunta sa kahabaan ng Commonwealth para mag-abang ng masasakyan. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa may kabilang kanto, makikitang sumakay si Shera sa isang bus. Ito na ang huling mga kuha sa dalaga. December 11, dahil 24 oras nang hindi nakikita si Shera, idineklara na siyang missing. Pagsapit ng December 14, sa mismong araw dapat ng kanilang kasal, wala pa rin kahit na anong bakas ng dalaga. Punta kung baka may nangyari. Araw-araw, ganun yung ginagawa ko. Nag-aabang doon kung saan siya huling nakita ng CCTV. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quezon City Police District sa kaso, naungkat ang problemang pinansyal na kinaharap ng pamilya ni Shera. Ilang buwan bago pa siya nawala. Lumalabas po dito yung mga conversation nila ni Mark, yung kanyang fiancé. Nakalagay doon na namang problema siya kasi maliban doon sa gagastusin nila sa kasal nila is meron pang medical problem yung kanyang father na kailangan niyang ipagamot. Sa sinabi nila na struggle sa finances with her father, hospitalization, we have already resolved na kasi yun eh. Nagsimula na rin ang mga haka-haka na baka naman si Shera isa talagang runaway bride. Naumpog malamang. Baka nagbago isip ni ate. Wala na yan, tinakasan ka na. Chinek ko po yung mga messenger niya, yung other social media accounts niya. Karamihan ng mga nasa socials niya is talagang about sa kasal eh. Parang ito ba yung sinasabi umalis? Pero habang tumatagal po na nawawala siya, yun na lang din ang gusto ko na nag-run away na lang siya. Kasi at least alam kung ano siya, safe siya, di ba? At ang groom na si Mark naging person of interest ng mga pulis. Linawin po natin na ang person of interest is hindi siya automatic na nagiging suspect kung wala namang evidence. Bakit ako na ngayon naghahanap? Ako na ngayon nawawalan, ako pa yung POI. Pero nirerespeto ko po yun kasi process po ng mga pulis po natin. Mahirap tanggapin para kay Mark na parang bigla siyang naging person of interest sa pagkawala ng kanyang nobya. Lalo pat hindi raw niya magagawa ng masama si Shera. Taong 2015, nung nagkakilala sina Shera at Mark sa isang Facebook group. Nagkakilala kami sa isang page ng isang university. Nagkasagutan kami parang sa isang comment section. Then parang naging interesado ako dun sa point of view niya sa mga bagay-bagay. Kinalaunan, naging magkasintahan sila. Hanggang taong 2023, si Mark nag-propose na kay Shera. Ay, nanginginig ko! Nanginginig! Kalma ka lang yan. Grabe oh. Kilig na kilig si Bigyan. Ganyan oh. Actually, 2024 dapat talaga. Pero kasi nagkaroon kami talaga ng financial crisis. Gusto namin kasi na kahit paano meron tayong budget for anong next plan natin. Kwento ni Mark, si Shera raw ang naging punong abala sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Siya nga po yung talagang pinaka-excited sa kasal namin. Siya yung talagang pinaka-hands-on talaga sa preparation. Pero bigla ngang nawala na parang bula si Shera. Kaya ang kasal napurnada. Kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Sa pag-asang makakuha ng kahit na anong impormasyon sa kinaroroonan ni Shera, lumapit na sila sa sikat na psychic na si Jay Costura. Eventually, kumontak din sa amin yung boyfriend ni Shera. So we decided to pumunta sa bahay nila mismo. Maya-maya pa, binalasa ni Jay ang mga baraha. Ang importante dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. She's alive. Buhay po siya. Ayan. Sila ang kapatid
Buhay siya, Ace of Hearts. Nagdadalawang isip talaga siya. May pagbiyahe pa akong nakita, as in literally, bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kusa ang pag-alis. Wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Ang hulang ito ni Jay, tila nagkatotoo dahil makalipas ang 19 na araw. Nito lang December 29, ang nawawalang bride na si Shera natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Mga around 9:30 yun, nagring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya. Napatayo na po talaga ako noon. Nung narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na nagsa-cellphone. At yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si Kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak, sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin. Bali nakayuko kasi ako na tumitingin sa collection list ko po. Hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po, then umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang maawa ka sa mukha niya na talagang tuliro, umiiyak na alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya eh, kuya, pahingi. Patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Narinig ko lang po yun ma'am sa balita po. Missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako kaya tinanong ko kung taga saan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pal ng kasintahan niya. Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinerch ko po yun. Doon ko po nalaman. Sabi ko, viral ka na po ma'am. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya kung gusto niya, punta kami ng police station para humingi ng tulong. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makakain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinahiram ko yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yun, nagmiiyak na siya, nag-iyakan sila. Para sa mga nagbabash, nasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Sinabi niya sa akin na every morning na ganito, hindi siya naglalakad. Parang umahanap lang siya na silong, doon siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niya daw po yun. Naiiyak siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila na mga bagong details kung papaano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Ang wedding jitters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Yung pagdadala na tinatawag, maaaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan niyang talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, ano na siya, kahit paano, nakakapag-open up ng paunti-unti. Magandang umaga po. Ang ipinagpapasalamat na lang nila, nakasama nila ito nitong bagong taon. Pumunta kami nga dyan sa may malapit na sa may tulay. Doon kami nanood sa mga fireworks. Talagang iyakapan po. Masaya na po. Sobrang saya po talaga. At least yung iyak namin ngayon ano na, tears of joy na. Sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayong parang mag-jump into conclusion na ganito yung nangyari. Hinihiling ko na kasi since 2026 na, let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy ba ang kasal? Tuloy po, masal. Meron na po kami actually na date, end of March. Natatawa nga ako kasi siya yung talagang eager sumagot. Tuloy. Pero yun nga, sinabihan ko siya, huwag mo i-pressure yung sarili mo sa sinasabi ng iba. Kumbaga, ang priority nga namin is,
maka-recover siya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yun na nakasupport ako sa lahat ng bagay. So whatever the future have for us, andun lang ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano sabihin ng ibang tao. Mahal na mahal ko siya. Alam naman siya. Sa gitna ng ingay sa social media, nagmula rin ang tulong na naghatid sa kanya pabalik. May mga pangyayaring hindi agad na uunawaan at may mga sugat na tahimik lang naghihilom. Sa huli, ang mahalaga, ligtas siya at may pagkakataong magsimula muli, lalo pat tuloy na tuloy ang kasal. Masayang ibinahagi ng pharmacist turned content creator na si Archie Larga ang pinakabago niyang blessing. Remember, if symptoms persist, consult your doctor. Nakilala siya sa pagbibigay ng payong pangkalusugan Ano bang magandang inuming gamot para mabawasan ang iyong mga pimples? at pamamahagi ng libreng gamot sa ilang mga nangangailangan sa kanilang munting butika sa Marinduque. Okay na yan, wag mo nang bayaran. Wag mo nang bayaran. Siya ang pharmacist turned content creator na si Archie Larga. Okay lang, sige po, libre ko na sa iyo yan. Kinalaunan, naging isa siya sa pinakasikat na content creator sa Pilipinas. #blessed nga raw siya. At kanino pa ba isi-share ni Archie ang kanyang blessings? Siyempre, sa kanyang ama't ina, sina Tatay Ramon at Nanay Wilma. Katunayan, kamakailan lang, inireveal ni Archie sa kanyang vlog ang regalo niya sa kanyang mga magulang. Ang kanilang 2-story ancestral house sa Marinduque na kanyang ipinarenovate at ginawang 4 stories na. At ito na po siya. Paano nga ba itinayo ni Archie ang kanyang matayog na pangarap? Let me explain. For the longest time, ever since na na-acquire ng parents ko itong property na to, matagal na talaga nila na planong ipa-renovate niya yung butika para nga mas maganda naman tignan at mas ma-utilize pa yung location ng butika. Parang over a dinner, sabi ko sa parents ko, pagawa na natin yung building kasi matagal na nila talagang plano yun. Sige, gagawin ko tong construction na to. I did this for my parents talaga. Parang regalo ko na lang sa kanila. They work very hard para makapagbigay sa amin ng magandang buhay. And now naman, nakaya ko naman na mag-provide for them. It's my time to pay back. All throughout the construction, yung tatay ko nga yung engineer namin, tapos yung nanay ko siya naman yung in charge sa pag-ano ng mga funds. So para talagang nakatutok sila and very stressful for them. It took a lot of time, effort. Nung napatest namin ito, lumabas na medyo malambot yung lupa. Medyo malalim yung gagawing excavation para sa foundation. Yun ang medyo naging hamon sa amin sa pagpapagawa nitong building na ito. Pero simula pa lang daw yon. Yung butika namin, tuloy-tuloy yung operation. Yung nanay ko, hindi lang siya in charge do sa funds, iniintindi din niya yung negosyo niya. There was some points na during the construction na parang nakabahan din ako on my own na parang, oh my God, kakasya ba yung pera? Nakikita ko na ang laki na talaga nung nagagastos. Sabi nung nanay ko sa akin, umuwi ka ng Marinduque para nakikita mo yung pinaghihirapan mo. So after 5 months na nagstay ako sa Manila, umuwi ako nung November dito sa Marinduque. Nung umuwi ako, parang na-relieve din ako na parang, oh my God. Yung mga stress ko na, yung pag-iisip ko na, oh baka yung pera ko, parang sobrang laki na nung ini-invest ko, baka paano naman ako in the future. Pero nawala yung worries na yun kasi nakita ko na, ito na yun eh. Maganda din talaga na meron tayong investment. Kasi again, social media is not stable. Secured na ako na at least kahit papaano, meron na ako masasabi na naipundar ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. At matapos ang halos 1 taon, at ito na po siya. Natapos din ang gusali. Welcome to St. Pancratius Pharmacy. Makikita yung current situation ng butika namin. Pahaba naman siya, pa-lengthwise, dati pa crosswise. Crosswise! Okay, so na nakita niyo po yung ground floor, let's go to the 2nd, 3rd, and 4th floor. Tara! Diba? Ay,
may dumi. So, welcome sa second floor. Ito pong second floor, ang plano po dito is another commercial space. So, pasok kayo dito. And then when you go to the other side, so parehas din lang yung itsura. So sa third floor, ito talaga kakaiba siya na para bang, wow. And this time naman, ayan, meron ulit tayong mga glass doors. Again, ayan, parehas ulit. Ayan, but this time, kung makikita niyo doon sa second floor kasi, may hati siya sa gitna. But here, when you go on the back or at the back, butas siya. And it leads to another space here. Welcome to the fourth floor. Bawat kwarto may CR. O, diba? Saan ka pa? Ang common lang dito ay common denominator. Ang common lang dito is the common space dito. Para masarap lang dito tumingin na, kayong lahat. Charot, hindi ka gaganon. Going through this entire process, nasa isip ko, bahala na. Basta si God na yung magpo-provide. Gumawa ka, God will do the rest. Para sa followers ni Archie, naging kasangkapan din siya ng nasa itaas para tulungan ang mga nangangailangan. Matatandaang marami talaga ang humanga kay Archie nung namigay siya ng libreng gamot sa mga customer nilang kapos mula sa mga natanggap niyang donasyon ng kanyang followers. Huwag mo nang bayaran yan. Okay lang. Sige po, libre ko na sa iyo yan. Sige, huwag ka na po umiyak at na mag-aiyakan pa din sa dalawa. This year, dahil naman I was able to be blessed with so much opportunities, I'm finally able to share itong blessings na to sa ibang tao na hindi ko na kinakailangang humingi ng donations pa sa iba. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng libreng gamot sa mga taong hindi afford ito. Kasi kaya ko naman na mag-provide now. Naniniwala din naman ako that when you do good things to your fellow men or to your loved ones or the people around you, may balik yan. At bumuhos nga ang biyaya para kay Archie. Kaliwat kanan ng trabaho at collabs niya dito sa Pilipinas, pati na abroad. Nakatrabaho at nakasalamuha pa niya ang isa sa mga iniidolo niyang international celebrities. Hindi man daw natupad ni Archie ang original niyang pangarap na maging flight attendant. Nakabiyahe naman siya sa iba't ibang mga bansa. I tried to put out lifestyle content, travel content, yung mga larga ko sa bayan. Lagi ako nagpapaalam sa nanay ko na, nanay, punta ako sa bayan. Tapos punta ng Japan, punta ng Taiwan, punta ng Korea. Samantala, hindi lang building ang kanyang naipatayo. Nakapagpatayo rin si Archie ng isang private resort sa Marinduque na unang beses niyang ipapasilip dito sa KMJS. So, hindi ko pa nga pinupost sa social media, pero yan, KMJS exclusive. Oh, kala mo naman talaga. So, I was able to provide another investment for myself. So, yung parents ko, they had a lot sa isang bayan dito sa Marinduque. Tapos, pinagawa nila ng mini resort. So, parang Airbnb type, may swimming pool, tapos may mga kwarto na pwedeng pagstayan ng mga guests. Ang ganda ng lugar, maaliwalas. Kung ayaw mo siyang maging events place, pwede kaming doon magstay kung gusto namin ng tahimik na buhay. Pero ang pinakamalaking blessing daw talaga para sa kanya ang matapos ang construction ng ipinagawa niyang 4-story building. After nung blessing, medyo nagkaroon kami ng moment nung nanay ko na parang nung kaming dalawa lang, naiiyak ako kasi nga parang, oo nga no, parang hindi ko din na-realize na, ito na pala yung fruit of my labor. Nag-iyakan na lang kami. Siguro, tears of joy. And at the same time, very thankful talaga yung nararamdaman ko nung time na yun. Ito na pala yung resulta ng paghihirap ng parents ko all throughout this year. Napakasaya. Parang ako'y nabunutan ng tinik. Kasi yan ay big challenge. Talaga yung the best of the best ang gagawin mo dyan. Siyempre, ayaw mo ring mapahiya sa iyong anak. Lalo-lalo dito pinagpaguran nitong anak ko. Masaya. Di ko alam kung ba't kami nakatapos. Yun, masaya. Basta masaya. Masaya. Baka sa prayer pati, kaya natapos yung building. Kasi hindi basta-basta magpagawa ng building. Mahirap.
Siguro if there's like other things that I would like to wish for myself, it's not really for myself but mostly for my family. Gusto ko silang madala doon sa mga lugar na napupuntahan ko. Parang mas fulfilling na yung mga bagay na na-achieve mo sa buhay, nararanasan din ng mga mahal mo sa buhay. RC, sana ay mapulpil mo pa yung gusto mo sa buhay. Alam ko namang achieve mo na. Ano pang hahiling mo naman? Wala ka namang hihilingin sa buhay. Di bagay, kung mag-aasawa ka, yun lang naman. Kuya, sa totoo lang din ko lang sabihin sa'yo, unang-una, Kuya, I love you. And I'm so proud of you. Maraming salamat po dahil iniintindi ninyo kung ano yung buhay na meron ako, yung trabaho na pinasok ko. So maraming salamat po dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Patunay po si Archie na ang pusong marunong magbahagi, dinadakila ang mga magulang at nagmamalasakit sa kapwa. Libre na nga yung gamot mo na yan. Wala ka na abayaran. Laging pinagpapala. Siya raw ang may hawak ng susi sa mga sikreto kung paano ninakaw ang napakalaking mga pondo sa mga proyekto ng DPWH, si Undersecretary Catalina Cabral, na bago magpasko, nahulog di umano sa bangin. Kapag tumayo ka sa bahaging ito ng Cannon Road sa Benguet, maririnig mo ang ingay ng mga dumadaang sasakyan. Nakakakalma ang malamig na klima, pero tila hindi nito napatahimik ang isipan ng huling tumayo rito. Malamang ang mas nakita niya ang malalim na bangin. Ito kasi ang eksaktong pwesto kung saan pinaniniwala ang huling naglagi si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya umano ang babaeng walang malay na narecover sa tabing ilog sa baba ng Cannon Road sa Benguet. Gabi ng December 18, natagpuang wala ng buhay si Cabral sa malalim na bahagi ng bangin. Pero may iba nagdududa kung kay Cabral ba talaga ang nakitang katawan. Nangyari kasi ito habang siya ang itinuturing na key witness sa investigasyon ng mga di umano anomalya sa DPWH flood control projects. At siya ring may hawak ng mga dokumento na posibleng magsiwalat pa ng mga katiwalian sa DPWH at sa gobyerno. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto? Ano ang mga sikreto tungkol sa mga anomalya sa DPWH? Ang di umano dinala niya sa hukay. Ang ilan sa mga lihim na ito sa gabing ito mabubunyag na. Para sagutin ang mga pagdududa kung kay Cabral ba talaga ang natagpuang bangkay, ang PNP naglabas ng mga litrato kabilang ang kuhang ito ng di umano labi ni Cabral na naka-fetal position. Sa retrieval video naman, makikita namang nakabalot na ng foil ang bangkay. Ang na-recover na mga labi, positibong kinilala ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Pati na ng asawa at mga anak daw ni Cabral na agad pumunta ng Baguio. Para makatiyak, ipinag-utos ng DILG na agarang isailalim sa autopsy ang labi. Kami na yung anak ko tsaka yung ako na mismo nagsasabi na asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Kalaunan, pumayag din ang pamilya Cabral na gawin ang autopsy. At ayon sa medico legal, lumalabas na ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral, blunt traumatic injuries. Nagkaroon daw ng malubhang pinsala sa ulo, katawan at mga buto nito dahil sa pagbagsak. Ayon sa salaysay ng driver ni Cabral na si Hernandez sa mga pulis, galing daw sila noon ng kanyang amo sa Maynila at huminto sa Cannon Road para magpahinga. Sabi daw ni Madam na madamo na ako rito. Nagpaiwan. Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako. Nananghalian pa raw sa isang hotel sa Baguio ang dalawa bago muling nag-aya si Cabral na bumaba sa Cannon Road.
Sa gitna ng investigasyon, hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral. Dito, may na-recover silang kutsilyo at gamot sa bag ni Cabral. Sa inilabas na resulta ng isinagawang laboratory test ng PNP, positibo raw si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Makalipas ang ilang araw, nakuha ng PNP at ng NBI ang ilang CCTV footage mula sa hotel na tinuluyan ni Cabral at ng kanyang driver na si Hernandez. Alauna ng hapon, inihatid ni Hernandez si Cabral sa kwarto nito na nasa 4th floor. Pumasok na rin si Hernandez sa kanyang kwarto pagkatapos. 2:47 ng hapon, kumatok at saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver. At saka sila nahagip sa CCTV na magkasunod na lumabas. Sunod na nakuna ng pag-alis ng SUV sa vicinity ng hotel. Paniwala ng PNP sa Cannon Road na pumunta ang dalawa. Bagay na kinumpirma ni Hernandez sa kanyang affidavit. Bumalik raw kasi sila sa parehong lugar sa may Cannon Road kung saan nagpahinga si Cabral nung umaga ding yon. Bumaba raw ito sa sasakyan at nagpaiwan. Pero nang balikan ng driver si Cabral, hindi na raw nito mahanap ang kanyang amo. Dito nila natagpuan si Ma'am Cabral na nakanto sa hindi ko siya nakakaigan. Mostly baka ito ang binagsakan niya. Sa isa namang dashcam footage na may timestamp o oras na nakasulat na 15:25 o 3:25 ng hapon, nahagip din daw si Cabral na nakaupo sa baba sa pagitan ng dalawang concrete barriers. At ayon sa NBI, ito na ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Ayon sa PNP Forensic Group, katumbas daw ng 6 hanggang 9 na palapag ng gusali ang lalim ng bangin. Dagdag pa ng PNP, base sa isinagawa nilang 3D analysis ng bangin, kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na yung palm ng kamay niya ay may gasgas din po, no? Pati yung likod may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Tumugma rin daw ang fingerprints na na-recover sa bangkay sa fingerprints ni Cabral na nasa record ng NBI. Si Maria Catalina Cathy Cabral, isang licensed civil engineer. Gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng rank and file employee ng DPWH na naging undersecretary. Pero nasangkot siya sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sa pagdinig ng Kongreso noong Setyembre, si Cabral ang nagkumpirma na nasa 51 billion ang infrastructure projects ang nakalaan para sa unang distrito ng Davao City. Ngunit nitong September 16, si Cabral biglang nag-resign sa pwesto. Noong December 11, inimbitahan siya ng ICI bilang resource person pero hindi siya dumalo sa pagdinig. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, naghahanda na raw si Cabral na magsagawa ng isang tell-all kaugnay ng kontrobersya sa flood control bago siya pumanaw. Sa pagkamatay niya, tanong tuloy ng ilan, kasama na rin bang nailibing ang kanyang mga nalalaman tungkol sa korupsyon sa DPWH at sa buong gobyerno? Siya yung nakakaalam ng lahat ng mga nangyari doon sa budget ng DPWH, di ba? So yung pagkamatay niya, ang implikasyon nun parang nawala yung susi. Maaring setback, pero marami namang ebidensya na. Samantala, noong December 21, inihayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na meron siyang hawak na mga dokumento na di umano ibinigay sa kanya ni Yusek Cabral. Koleksyon daw ito ng mga dokumento at impormasyon na hawak ni Cabral na naglalaman ng mga maanumalyang flood control projects at mga opisyal at kontratistang sangkot sa mga ito. Ito ngayon ang binansagang Cabral Files. Nagpaunlak si Congressman Leviste ng panayam. Ano ba yung mga nadiskubre mo? Nadiskubre ko po na mahigit 700 billion pesos na National Expenditure Program ng DPWH ay may mga proponents pala sa halos lahat ng mga proyekto
At naka-record po itong lahat sa DPWH. When you say proponent, may mga legislators who were pushing for these projects, tama? Hindi lang po congressman, senator, nabanggit din po ni Senator Lacson, meron at least 5 cabinet secretaries. Pati po nabanggit ko mga pribadong individual na mga kontraktor. 700 billion pesos lahat itong mga proyektong ito. Opo, 401 billion po ay allocable ng mga district congressman. Tapos yung natitirang 320 billion, kasama po doon senator, party list, cabinet secretaries, maaaring mas mauunawaan kung bubuksan sana yung mga files na ito at maging subject ng investigasyon. Kasi pwedeng sabihin, no, di ba natural lang naman para sa mga nasa gobyerno na merong ganyang mga proyekto at mga pondong nakalaan. Sa na-discover mo, meron bang anomalya dito? Ang lumalabas po, yung contractor na ina-award ng project, siya din pala yung nag-submit pala ng listahan ng mga proyekto sa DPWH ayon sa file na ito. At may example akong nabanggit nung November pa, nung buhay pa si Yumaong Yusek Cabral, ng over 20 billion pesos of projects na may tag pangalang CENTI 20 na hindi naman nakalagay pangalan ng isang individual, pero nagkataon, halos lahat ng mga proyektong ito ay na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola na may distrito project din sa akin. Sa Batangas. Sinasabi ko po, opo, pinakamalaking proponent ng mga proyekto sa DPWH ngayon. So ibang klase. Dati, pag may lugar na nangangailangan ng tulay o kalsada, galing sa tao. And then sasabihin nila sa LGU, sa executive branch, and then saka palang hihingin yung pera from Congress. You're saying ngayon, ang sistema, contractor na mismo nagsasubmit ng proyekto na gagawin para sa bayan. Parang ganun. Ito po ay ibinunyag naman na din sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings na pag lumabas pa lang sa NEP, may advance na. Pero ang dinadagdag ko lang po ay may pruweba sa DPWH at kung bubuksan lang po ito, mas marami na pong mga malalaking isda, as they call it, ang mahuhuli. Si Congressman Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, at ng negosyante at dati ring politiko na si Antonio Tony Leviste. Bago na halal na congressman ng 1st District ng Batangas nito lang nakaraang eleksyon sa Mayo, si Leviste kilala ring negosyante sa renewable energy katulad ng solar energy. Noong Agosto, isang district engineer ng DPWH ang inaresto dahil sa di umano tangka nitong panunuhol kay Leviste ng 3 million pesos para pigilan ang investigasyon ng mga di umano anomalya sa flood control projects sa distrito ni Leviste. Noong September 4, nakipagkita raw si Leviste kay Undersecretary Cabral para humingi ng district-level budget data at masilip ang di umano DPWH insertion records. Gagamitin daw ni Leviste ang mga impormasyong ito bilang ebidensya at reference sa trabaho niya sa Kongreso para matrace kung sino ang proponents o nagpasok ng mga DPWH projects sa budget, ma-validate ang district-level allocations at magsulong din ng investigasyon. Anong nabuong scheme na nakita mo? Yung allocable, bahala si Congressman. Yung outside allocable, hindi po base naman sa pangangailangan kung hindi sa kung ano yung pagkakitaan. Yung nakita ko sa asphalt overlay project sa aking distrito, mga 2 times overpriced. Yung streetlights naman po, 4 times overpriced. So kung ano yung mga hindi pinakakailangan pero kikita yung contractor at yung congressman or whoever, yun ang pinaprioritize nila? Opo. Pero may ilang pagdududa sa mga hawak ngayon ni Leviste na dokumento. Yung mga kumu-question sa authenticity ng mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral, na-verify mo ba yon? Unang-una po, yung argument na inauthentic is disproven by their own allegation na unauthorized kung nakuha yung file. Kasi kung sinasabi nila yun, ibig sabihin talagang nanggaling sa kanila yung ipinapakita kong file. May kopya din ng file na ito na nagmula din sa DPWH at mismong nasa PCIJ ang mga files na ito na in-upload noong November pa. Yun po ay patunay na dumaan na rin po sa fact-checking ng ibang mga outlets ang file na ito. Can we talk about Yusek Cabral? Kasi nung lumabas tong listahan mo, may mga staff yata siya na nagsabi na you forcibly took those documents from her. As a result, nagka-paper cut daw siya. Ito. Wala po akong inagaw na dokumento kay Yusek Cabral.
I vehemently deny yung mga allegations, and I'm thankful actually to GMA News for releasing the CCTV footage ng DPWH kung saan makikita naman natin na maayos kaming naglalakad ni Yusek Cabral. Hawak ko yung dokumento, pinag-uusapan namin sa hallway ng DPWH. Yun bang day na yun na nasa CCTV, September Opo, 4? yun po yung alleged That's time the nila. time that you got the documents from her? Opo. When I was there po, Sec Vince and Yusek Cabral spoke on the phone, on speakerphone, at sinabi po ni Sec Vince na pwede niyang ibigay lahat ng mga meron siya sa akin in the interest of transparency. At sinabi ko din po kay Sec Vince, maganda kung isa sa publiko din ito. Kaya po ako naaawa din kay Sec Vince kasi naniniwala po ako na personally gusto niya reforma sa DPWH. Pero marami pong mga taong kumausap sa akin at I would imagine kay Sec Vince din na wag isa publiko ang mga files na ito. The fact na hindi natin ipinapaalam makes me suspect nga na if you dig deeper into all of these district projects, may marami tayong mga makikitang mga anomalya. Ayon sa inilabas na ulat ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism, ibinunyag ang tinatawag na allocables o yung mga pondong inilalagay sa national budget na kontrolado ng ilang mambabatas at ginagamit upang magpasok di umano ng mga proyekto sa DPWH. Malinaw na patronage politics. Nung nagpahayag ako 2 Sundays ago, na meron ako ito at ilalabas ko kung may pahintulot ni Sec Vince, I think 5 days later lang siya sumagot na hindi naman niya pinahintulutan na mabigay ito sa akin. Siguro kaya matagal na sumagot ang DPWH nowadays is because kailangan pa nilang pag-aralan paano sagutin, bakit hindi inilalabas ang listahang ito. Sa mga naging pahayag ni Leviste, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa niya personal na nakikita o na-authenticate ang sinasabing Cabral files o mga dokumento na hawak ni Leviste. Kaya hindi pa niya mapapatunayan kung totoo o hindi ang mga ito. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng fans computer, walang imprimatur yan. Yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yan. Basta, makulit ka ng imprimatur. Kahit naman sino sa listahan, ayaw nilang lobas ng listahan kasi kung okay sa kanilang lobas, dapat kusa nilang inilabas ang mga projects nila. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lobas yung listahan. Ganon? Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? What has this gotten you into? Nasa level na ba ng death threats to? Well, marami lang pong nagpe-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. At lalo nga pong nalulungkot ako na wala naman po akong personal na interest sa paglabas nito. At in fact, malaki na nga po ang sakripisyo ko at pati mga ibang nagsasalita sa inyong show tungkol sa pagbunyag ng mga practice na ito. Isa pa sa mga ibinulgar ni Leviste na meron palang Christmas bonus ang mga congressmen bago nag-recess ang Kongreso mula 1.5 to 2 million pesos. Sa kabuuan, kung lahat ng mahigit 300 na mga congressmen, pati na party list representatives ay nakakuha nito, hindi bababa ng 600 million pesos lahat. Bagay na sinuportahan ni Congressman Tiangco. So hindi po bago to. So yan po ay 3 beses. Sa undas na yon, sa break na yon, bibigyan ka ng MOOE para sa iyong district. Ang pangalawang bigay niyan is Christmas break. Yung pangatlong bigay niyan is bago mag-Easter, bago mag-Holy Week. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Kung meron daw maaaring madiskubre pa sa Cabral files, ito'y kung gaano kalaki ang pondo ng gobyerno na para bang pinaghahati-hatian lang ng mga opisyal. Mapapatanong ka rin daw kung paano at kung tama ba ang pagkakagastos sa napakalaking pondo na para bang sa gobyerno pala bumabaha ang pera na isang napakalaking kabalintunaan sa isang bansang marami ang naghihikahos. Nalulula ako sa mga amounts ha. Kulang pa yung milyones. Kailangan merong
minimum na 1 billion per district. Ako po ay may first-hand experience, inalok ako ng karagdagang pondo para sa aking distrito ng isa sa mga kababayan ko. Saan nang galing itong mga pondong to? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ang daming nagugutom, ang daming may sakit, hindi makabayad sa ospital for a few thousand pesos. Ang national budget natin ay 6.7 trillion na. Yes. Ang government revenues natin ay 5 trillion. Ibig sabihin ng ating deficit ay 1.7 trillion galing sa utang. Yung napansin ko po, ma'am, ayaw ng mga gumagawa ng budget na ibaba ang spending ng gobyerno. Sinasagad talaga ang maximum na tinatawagang fiscal space para itodo po ang government spending. Kaya nung tinanggal ang 255 billion pesos of flood control projects, imbes na bawasan na lang natin ang ating inuutang, nilipat naman po sa ibang klaseng mga forms of pork barrel. Sa laki ng nilulus tayo o ninanakaw na pondo, hindi talaga mahirap na ang Pilipinas. Opo. Ayon din kay Congressman Leviste, ang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista sa 2026 budget biglang pinalobo mula 10 billion pesos hanggang 27.7 billion pesos. Ang MOOE, pondo para sa pagpapatakbo ng opisina ng mga mambabatas. Nakukuha nila ang mga ito na hindi nila kailangang agad i-liquidate o patunayang legal ang paggastos sa pamagitan ng mga resibo bilang patunay. So the whole MOOE, ma'am, is 18.58 billion for 2026. So there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. For 1 year yun, 58 Opo. million per congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, noong Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman kasama po ang kanyang sweldo taon-taon, pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag na huwag ko nang tanungin. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo. out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressmen, ha? Tsaka mga senator, ha? May AIX, TUPAD, MAIP, Oo, meron pa silang... PAFF, LGSF, Farm to Market Road, DepEd Classroom, lahat-lahat ng klaseng mga all of this ayuda na pang patronage. Hindi ini-encourage na magkaroon ng diskurso sa Kongreso. Pinapatahimik na lang yung mga maiingay sa pag-alok ng mga insentibo. Kaya ako po dinesisyon na hayaan ng iba na magsalita tungkol sa Cabral Files. Yung importante sa akin, ma'am, ay malaman ng publiko ang katotohanan kasi ayoko na pinalalabas na successful na tayo sa ating anti-corruption investigation dahil may iilang mga contractor na nahuli. Kasi 100 times more pa ang mga hindi pa nahuli. Tinatawag ngayon na Cabral Files, pwede ngang maging susi para lalong mabuksan ang matagal nang pinaghihinalaang mga anomalya o kurakot sa gobyerno. Pero ang mga dokumento, walang saysay kung mananatili lang sa kamay ng iilan at kung sila ba'y mapagkakatiwalaan. At hindi lang ang mga ito ginagamit para sa sariling interes. Ang kailangan ngayon ng bayan, linaw, pagbubukas, pananagutan, transparency, accountability. Dahil ang paggastos sa pera ng bayan, hindi pwedeng maging lihim at ang katotohanan at katarungan hindi dapat nadadala sa bangin. Gawian na tuwing simula ng bagong taon, pinapakinggan ang mga kilalang manghuhula katulad ni na Rudy Baldwin at Jovi Vargas. Paalala lamang po, tayo pa rin ang magpapasya sa takbo ng ating kapalaran. Mga taga Cebu,
May nakita akong halos magkulay dugo ang tubig dyan. Tubig pa rin ang karamihan na nakikita ko. Baha, disaster in water, sakit din ng tao sa tubig, contamination sa water. Ang mga pangitain nila noong nakaraang taon, di umano nagkatotoo ang kontrobersyal na psychic online na si Rudy Baldwin. Yung sa Cebu, nobody expect that one. Pero nangyari kung ano yung pinakita sa akin. Busog kaayo, ang linog lang. At ang psychic, fortune teller at tarot card reader na si Jovi Vargas. Ito kasi isang mataas na tao sa ating bansa. May ilalabas ang lalaking ito na isang skandal. At ngayong bagong taon, may mga bago rin silang premonition. Prediction ko for 2026 is a year of fears. On the first quarter of the year, may gulo pa akong nakikita na maaring magkaroon ng problema ang ating presidenteng nakaupo. Makita mo talaga yung patayan. Mga papasok na panibagong mga virus. Hindi raw sila nananakot, pero sana ang mga sasabihin nila magsilbing babala. Gusto ko ang tao maging ready. Ang mga pangitain ni Jovi, ibinabahagi niya sa kanyang vlogs. Nahulaan na raw niya ang pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Chis Escudero. Tingin mo magpapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili, pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. Pinalitan sa pagka-Senate President si Senador Chis Escudero. Ang gamit ni Jovi sa panghuhula, tarot cards. Sa tarot card, parang nagbukas ako ng isang television, parang merong isang energy na parang lumalapit. Meron na lang parang isang vibration na pumapasok sa utak ko o nararamdaman ko na lang siya na merong bagay na magaganap. O minsan meron parang bumubulong. I don't know where that voice came from. Ugali ko yan kapag nangyari yan. Pinopost ko agad sa FB, kahit wala pa. So parang binibigyan ko ng warning ang tao. Even tinatanong ko sarili ko, ano meron ako? Ba't meron ako nito? At ito raw ang mga sinasabi ng baraha ni Jovi ngayong 2026. Ang taon ng 2026, magulo pa rin Nakikita ko pa rin ang mga trahedya, Ang mga lindol. Buong mundo ay maaaring mabigla sa lakas ng lindol na yun. Pero mag-iingat ang bandang Amerika, yung nararamdaman ko. May nararamdaman ako malaking, sa isang Asian country, may nararamdaman ako malakas na lindol na maaaring makaranas din ng Pilipinas. I hope hindi pa yan ang bigwan. Ang lindol nasa kalagitnaan ng taon from July hanggang October. Maraming tubig, o ibig sabihin pagkabaha. Mas matindi. Mga papasok na panibagong mga virus na may kinalaman sa hangin. Merong isang comedian, stand-up comedian, pagkawala ng taon ng 2026 sa part ng showbiz. Dalawa ring lalaki ang nakikita ko sa part ng showbiz ang magkakaroon ng mga titawag nating hindi magandang health issue na maaari rin pagkawala. Ingatan lang yung isang kinikilalang artista na may letter S, may nakikita akong letter R, may malaking insidente ang taon para sa kanya. Ang pagkakulong din na nararamdaman ko na nasa showbiz din na merong nakikitang mga case o scandal o pwede rin namang scam, magiging balita rin ng taon ng 2026. Ang pagkamatay ng dalawang tao, lalo-lalo na yung mga dating leader na dating naging politiko. So nakikita ko ang isang aksidente. Yung isa naman dahil sa sakit, medyo may edad na rin itong politikong itong. Paulit-ulit kong sinasabi na maaring magkaroon ng problema ang ating presidenteng nakaupo kung hindi niya maayos ang problemang nakaharap niya itong taon ng 2025. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problemang ito. May makukulong na po ba ng malaking tao na hindi? So, meron ako nakitang mga senator. Pero ayoko munang banggitin ang mga pangalan. Dating mga nakulong na, maaring makulong pa. More of the issues sa corruption. Pero
Pero kung meron man sigurong pinakakilalang psychic ngayon sa Pilipinas, walang iba kundi si Rudy Baldwin. Ang kanyang mga prediksyon na ipinupost niya sa kanyang page laging viral at kontrobersyal. Ang isa raw sa pinakahuling nahulaan niya ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol at ang matinding pagbaha sa Cebu. Sa Cebu, magkakaroon ng malakas na lindol. Malakas ito. Kalma. Mga taga Cebu, may nakita akong halos magkulay dugo ang tubig dyan. Yung sa Cebu, nobody expect that one. Pero nangyari kung ano yung pinakita sa akin. At ngayon, ibabahagi naman niya ang kanyang mga prediksyon para sa taong 2026. Mostly Luzon, dapat talaga kayong mag-ready. Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan na natin ng yate. Mostly sa mga bagyo, papasok sa bansa natin ay halos nasabayan ng lindol. Nakakalungkot sa part na to is yung maraming nasawi. Mga taga-Abra, mag-prepared po kayo kasi kung ano yung nangyari sa Cebu, matitikman nyo po yun. Sa mga taga-Abra, huwag po kayong magalit sa akin kasi kung anong pinapakita sa akin, babala lamang po ito. Nasa inyo pa rin naman yung kung maniniwala kayo. Sa 2026, even 2027, merong dalawang bansang Asia na talagang matuloy yung gera. Medyo madamay lang tayo. Sa taong 2026, magkaroon po talaga ng terrorist. Sumabog yung sakyan, yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, mismo sa terminal lang po Sa terminal lang nangyari yung pagsabog nung bus. Duguan, marami po talagang nasawi. Meron po akong nakita sa taong 2026 na 4 na sasakyang himpapawid na ma-hijack. Ang isa po doon is talagang sumabog po. Yung 3, nagkaroon ng negotiation. Sa corruption, wag po kayo magalit sa akin. Ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong. Pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. At meron pa raw kailangang paghandaan ang sambayanan. Prediction ko for 2026 is a year of fears. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. At hindi pa rin natatapos ang mga pangitain daw ni Rudy Baldwin. Well, sa mga artista naman, merong dalawang Itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. May mga vlogger na kilalang-kilala talaga. Yung sikat talaga, masawi sa taong 2026. Susunod na! Nailahad na ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin ang mga nauna niyang prediksyon para sa taong 2026. Pero meron pa siyang isang babala. Dapat talaga paghandaan ninyo yung pandemic. Kasi babalik po yung 3 klase ng pandemya. Magla-lockdown na naman. Babalik si monkeypox. Tapos may 2 pang pandemya na papasok na malala. Yung tipong yung isa talaga malala, parang kinakain yung laman natin. May mga vlogger na kilalang-kilala talaga. Yung sikat talaga. Mas mataas kasi ang antas ng mga vlogger na masawi sa taong 2026. Merong isang politiko. Kilalang-kilala, mataas din ang antas niya na nakita ko sa kanya mangyaring assassination. Talagang pinagplanuhan na siyang tuluyan. Pero dahil alam na rin niya, kasi may experience na siya before, naagapan. May nakita akong 3 senador na mawala, pero krimen pa din ang cause. O sa mga artista naman, merong 2 Itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. May 3 pa akong nakitang kilalang personalidad na napasama sila doon sa nangyaring plane crash.
Pagdating sa prediction ng mga lindol, pwede naman nating gawing to our advantage na makapag-prepare, makapaghanda. Buong mundo po, wala pa sa level ng technology na kaya mag-predict ng mga lindol. As a Catholic priest, ang nakakaalam lang naman ng mangyayari sa kinabukasan ng Panginoon. Refrain na lang from warning the people kasi baka ma-confuse pa ang mga tao, tado pang matakot ang mga tao. Gabay lang po to sa inyo. So nasa inyo pa rin po yung desisyon talaga kung paano po ninyo talaga yung tatanggapin. Kami nagbibigay lang ho kami ng warning. Hindi naman ako Diyos. Ang gusto ko talaga magdasal sila. Paniwalaan pa rin nila ang Diyos. No? Huwag masyadong umasa sa mga kagaya namin. Matagal na kasi itong paniniwala sa prediction dahil na ang mga Pilipino gusto ng pag-asa. Ito rin ay isang pamamaraan para sa kanilang kaligtasan at dito na paghahandaan din nila kung ano ang dapat nilang gawin. So kung titingnan natin, napakalaking aspeto ang paniniwala ng prediction sa ating kultura. Ang puna sa mga visionary o mga manghuhula, ang ilan sa mga sinasabi nila, kalimitang nangyayari talaga taon-taon, katulad ng mga kalamidad, trahedya at sakuna. Lalo't ang Pilipinas, daanan talaga ng mga bagyo at nasa Pacific Ring of Fire kung saan madalas din ang paggalaw ng lupa at pagsabog ng bulkan. Kumbaga, hindi na tinatanong kung may darating bang sakuna, kundi kung handa na ba tayo. Sa kabilang banda, ang bawat babala, paalala rin na ang kalikasan may hangganan, ang kapangyarihan may pananagutan, at ang kinabukasan hinuhubog ng mga desisyon natin ngayon. At kung may dapat tayong panghawakan sa bagong taon, hindi ito takot, kundi malasakit, kahandaan, at pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.